Ngayon po, nung una, si Sergeant Gutesa sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po akong isama sa Witness Protection Program. Sasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na, illegally detained ng kanyang mga kasama ng MC2 ng Philippine Marines. Ang aking apila sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan nyo naman po yung tao. Total naman, napapirma nyo na. Nagbago na ng salita. Total naman, na-video nun niya. Na sinasabi na na iba na ang kanyang salita. Na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan nyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi na kinabang kahit 5 sa kawalangyaan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. At yung pala pong 1 milyong piso, ang kalagahang bigat ay 1 kilo. Hindi na po sila nagbibilangan ng pera. Kinikilo ang pera para malaman kung magkano. Nilalagay po namin sa maleta at dinideliver namin doon po kay Speaker Martin Romualdez. Marami po siyang kinento, pati yung Department of Health. Pinapakailaman ang pondo, ang mga kontrata, ang mga gamot, ang tulong sa mahihirap. Meron pang kinuwento. Si Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, ang dami po naming pera, pinamimigay sa media. Ang sabi ko, Sergeant Gutesa, mas maganda na ikwento mo yan kay Senador Marcoleta. Mas magandang siya ang makadinig dahil siya naman ang taga-pamahala, ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Kaya po nagkita kami. Sabi ko kay Senador Marcoleta, Kadante, pakinggan mo lang. Sabi niya, Mike, totoo ba yan? Yan bang taong yan kilala mo? Sabi ko, pakinggan mo. Dinggin mo ako ano sasabihin niya at magugulat ka. Nagkita po kami. Kinuwento ni Sergeant Gutesa kung ano yung ginagawa nila na bigayan ng pera. Ang katunayan no, ngayon ko lang nalaman na yung 1 maleta pala, kaya maglaman ng 48 million pesos. At yung pala pong 1 milyong piso, ang kalagahang bigat ay 1 kilo. Hindi na po sila nagbibilangan ng pera. Kinikilo ang pera para malaman kung magkano. Magugulat kayo nung kinuwento niya. Disyembre, 1 delivery, 2.5 billion pesos ang dineliver. Inaakyat sa bahay ni Saldico, mula po Valle Verde, may bahay si Saldico. Doon po kinikilo pera, binibilang, ilalagay sa maleta. Dadalhin sa bahay ni Saldico, dyan po sa Shangri-La Horizon sa BGC. Inaakyat lahat ng maleta at binababa muli. Hindi ko pa maintindihan, tinanong ko, Sarge, bakit inaakyat pa yung maleta, ang bibigat, pagkatapos ibababa muli? Sabi niya, Sir, hindi ko rin po alam. Pero ganun po ang aming ginagawa. Ngayon ko lang napagtunton na yung palang mga maleta, kinukunan ng litrato
para malaman ang delivery kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon po, nung una, si Sergeant Gutesa sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po akong isama sa Witness Protection Program. Sasama siya sa mga kasama niyang Marines. Nung una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na, illegally detained ng kanyang makasama ng MC2 ng Philippine Marines. Alam niyo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Gutesa, napapirma na po nila ng affidavit. Umatras na, iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Gutesa, pero hindi po ko galit. Kahit nabaguhin niya kwento, naintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naintindihan ko, Sergeant Gutesa, huwag kang mag-alala, naintindihan ka ng sambayan ng Pilipino. Ang aking apila sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan nyo naman po yung tao. Total naman, napapirma nyo na. Nagbago na ng salita. Total naman, na-video nun niya. Na sinasabi na na iba na ang kanyang salita. Na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan nyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi nakinabang kahit 5 sa kawalangyaan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Yung kay Sergeant Gutesa, konsensya. Nalulunod yung kanyang kamag-anakan. Yung mga kasama niyang sundalo. Nalunod yung pamilya sa Bicol. Binabaha. Nawalan ng negosyo. Nawalan ng pangkabuhayan. Pero ni Cinco, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang kontraktor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang yan ng pera at na konsensya sa nakikita niyang nakawan sa sambayan ng Pilipino.